Magandang umaga po. Nakahanda na po tayo? Ako po kinakabahan. Yan po yung ating mensahe sa araw na ito. Pag-pray niyo po ako. Kinakabahan po ako. Seems first time ko pong tumayo. So yung aking pong pamagat, karugtong lang po ng kay Pastor, easy and light. Yung aking pong subtitle, dalawa, obligation, grace. At yung second subtitle ko po is go, humayo. So alam nyo na po yan, yung salitang humayo. Alam po ba natin? So, yung aking pong mensahe ay nagsisimul sa dalawang tanong. Who is God? Who we are? Sino po ba ang Diyos? At sino ba po tayo? So, alam ko narinig na po yan nung nakaraang mensahe. Paano po natin makilala o malaman kung sino ang Diyos o tayo po? So, pumasok po tayo sa yan. Genesis 1:26. So, hindi ko po yung tinapos. Yun po yung aking yung message for today. Then God said, let us make man in our image and likeness at let them roll over. So, paano po natin makikilala ang Diyos maging tayo? Sa pamamagitan ng image at likeness. So, alam na po natin yan. Narinig na po natin yan. So, dalawa pong bahagi. Two ways po yan. Image ay character and personality. Yung likeness po is function-like o kayang gawin ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan. So, yung tanong po, sino po ba ang Diyos? So, katulad po ng sinabi kanina, nakikilala po natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang imahe o wangis at sa kanyang kapangyarihan. Sino po ba tayo? Sabi nga po natin, tayo po ay mga anak ng Diyos, pero sa pasimula, we are sin. Tayo po ay mga kasalanan, alabok, mga patay sa harapan ng Diyos. Subalit po, in Genesis 1:26, dinideklara po dyan ng ating amang Diyos. Ano pong sabi niya? Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis at kalarawan. Sa larawan po ng Diyos. O, di ba po? Pero sinabi ko po kanina hindi. Tayo ay mga makasalanan. Bakit po? Ano pong nangyari? Sabi nga po, subalit, ang kapahayagan pong ito ay nasira. At nababasa po natin yan sa aklat ng Genesis. So kung basahin niyo po ng aklat ng Genesis, malaman po natin kung bakit nasira yung proklamasyon o kapahayagan ng Diyos. Bakit po ba nasira? Dahil po, nagkasala ang tao. Yung Old Testament po natin. So pag binasa po natin, malalaman po natin yan. Muli, sabi nga po, para sa ikatuparan ng Diyos ng kanyang kapahayagan sa Genesis 1:26, ano pong ginawa ng Diyos? Pinapunta na dito sino po? Si Jesus, ang Panginoong Jesus. Ano pong nangyari? Namatay po sa cross. At sabi nga po, para po sa sangkatauhan. Hindi lang po para sa atin dito, kundi sa lahat ng tao sa buong mundo. In one purpose. Ano po yung purpose? Ibalik sa tao ang tao sa Diyos. Kasi po nung nagkasala po tayo, nagkasala po ang tao, nagkaroon po tayo ng pagkakahiwalay sa Diyos, which is tatlo po yun. Ano po yung una? Physical death, spiritual death, at yung pangatlo, nawala ang lahat sa atin. So, kung bakit po isinilang at namatay ang Panginoong Hesus sa krus, isang dahilan lang po, ibalik ang tao saan? Sa Diyos mismo, sa kanyang tahanan, tayo po yun.
Hindi lang po tayo yung naibalik, kundi lahat po ng sangkatauhan. So, one purpose po yan. And one purpose, ibalik ang tao sa Diyos and to have kingdom or salvation. Magkaroon ka ng kaharian na ang kahulugan ay kaligtasan. So, sa paano pong paraan na ibalik po tayo? So, basahin po natin. It is John 1:12 and 13. Basahin po natin. Basahin niyo po. So, episode 1:13 po. Basahin po natin. Amen po. O, sabi po doon sa John, nakatanggap ka ng karapatan. At yung karapatan na yun bilang anak ka na ngayon ng Diyos. At hindi lang karapatan yung ating tinanggap. Ayon po sa Ephesians 1:13, nagkaroon tayo ng tatak. So naalala po nyo ba yung tatak? Yung sealed, yung silyado? Through the Holy Spirit. So nagnahirang patay at tinatakan po yung ating pagiging anak. Kung baga sa atin po, meron tayong birth certificate. Importante po ba yun? Importante po yun. Kahit saan ka pupunta, kailangan po yun. Kailangan po ng mga anak ng Diyos ng birth certificate. So kailangan po yung tatak ng pagkahirang, importante po yun sa atin. Patunay po yan, proof po yan na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. So meaning po, we become child of God with right and sealed, o yung tinatawag na proof. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay tumanggap kung ano man yung meron yung ating amang nasa langit. Tayo po ba'y nakatanggap kung ano yung meron na Diyos? Amen po. Malalaman po natin mamaya. So, sabi nga po doon, we accept love. Nakatanggap po ba tayo ng pag-ibig? We accept grace. We accept joy of salvation. At nararanasan po natin ito. Sabi nga po, paano po ba? How? By His grace, gumising po tayo ngayong umagang ito. Gumising po tayo ngayong umagang ito. Sino pong natutulog dyan? May lakas po ba tayo sa oras na ito habang nakatayo tayo? Kanina, nag-praise and worship po tayo, sumasayaw po tayo, kumakanta po tayo. May lakas po ba tayo? O meron. By the grace of God, by the love of God. At habang nakaupo ka dyan, gumagana ba yung habag ng Diyos sa iyo ngayon? So, amin po. Sabi nga po, at sabi nga po, lahat ng nabanggit ko ay nararanasan po natin. Amen po ba? So, although sinasabi po nung nakaraang mensahe sa atin, yung huling mensahe po ni Pastor nung linggo, na yung malalim na habag ng Diyos, sabi nga po na not yet experience pa, hindi pa po natin nararanasan. So, bakit po? Sabi nga po doon, yung grace, ang kahulugan po ng grace ay ano? Ano po yung kahulugan ng grace? Obligation. Mabigat po ba? Yung salitang yan? Sabi nga po sa aking subtitle, easy and light. Di ba po? Madali at magaan. Paano po nangyari yon? Sabi nga po, come into His senses. Dapat para maranasan mo yung malalim na grace. Pero ngayong umagang ito, pagagaanin po ng Diyos yung salitang obligation. Gawin po niyang easy and light yan sa oras na ito. So makinig po tayong mabuti para makita po natin yung sikreto na ibinigay sa atin ng Diyos.
So, sino po ba yung the best example ng grace or obligation? Sino po? So, hindi lang po siya the best. Perfect example. At sinabi po ng Diyos, His name is obligation. Ang pangalan na Jesus ay obligasyon. Bakit ko po sinasabi yan? Sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin, hindi po yun hindi po niya, sabi nga, ginawang obligasyon na mabigat. Ano pong ginawa ng Panginoong Hesus? Ginawa po niya para sa atin sa pamagitan ng pag-ibig sa atin. Minahal niya po tayo. At sinabi po nga, habang ginagawa ko po ito, bakit po ginawa ng Panginoong Hesus yung kanyang obligasyon ng may kagaanan? Punong-puno po siya ng pag-ibig ng Ama. Kahit po tayo, alam po natin na yung love of Father ay nandito sa ating mga buhay. So, katulad po ng tinanong ko po kanina, meron po bang obligasyon na bigat kung meron kang katuwang? Sa mga mag-asawa, mabigat po ba ang obligasyon kung may katuwang ka? Hindi, syempre. At sino po yung katuwang natin? Sa obligasyon na to, bilang anak ng Diyos, dalawa po yun. Sino po? Jesus and Father. Mabibigatan pa po tayo? So, ang aking subtitle po ay, ang una ay obligasyon. So, yung obligasyon po ay may dalawang bahagi. Yan po. Physical life obligation and spiritual life obligation. Dalawa po yan sa atin po yan. Physical life obligation and spiritual life obligation. So, basahin nga po natin yung Matthew 6:33. Sige po, sabay-sabay po tayo. Romans 8:12 po. Ulit po, sabay-sabay. Amen po. Matthew, sabi nga tanong doon po, meron po tayong dalawang obligation. Physical life obligation, spiritual life obligation. Ang tanong, what obligation we used to prioritize? Ano pong yung obligasyon na lagi nating una? Ano po ba? Hindi nagsikibo. Hindi po nagsikibo. Na ano na po ba? Naalala na po ba kung ano yung mga obligasyon? Ano yung obligasyon? Physical life ba? Spiritual life ba? Saan kayo banda dyan? Saan tayo banda? Yung prioritize, yung inuuna. Ano pong sinabi sa Matthew 6:33? Seek first. Unahin muna. Ang alin? Ang His kingdom. Ano po yung kingdom? Salvation and righteousness. Sino po yung righteous? Sino po yung mabuti? Sino po yung righteous? Matuwid. Sino po yon? Jesus Christ. Unahin mo muna yung kaligtasan. At yung pag natanggap mo si kaligtasan, makikilala mo sino? The righteous one, Jesus Christ. At pag nakilala na po natin, ano pong pangako ng Diyos? The physical life will added unto you. So kaya po lagi sinasabi ni Pastor, huwag mo nang ipanalangin yung iyong mga pangangailangan. Bakit? Ayon po sa pangako ng Diyos,
ako na ang bahala dyan. Yun po yung kanyang sinasabi sa kanyang mga salita. Even sa Romans 8:12, ano pong sabi? Wala kang obligasyon sa iyong flesh o laman. Meron kang obligasyon sa iyong spiritual life obligation. Ano na? Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it's not for the flesh, but according to the Spirit. Ano pong pangalawang obligasyon natin? Spiritual life obligation, pero ang buong katotohanan po, napapabayaan po natin ito. Inisip po natin na yung aking buhay sa Diyos, dapat kong palaguin. Kaya nga po, ang mensaheng ito, ginigising po tayo ng Diyos. Gumising ka, LLCC. Sino po yon? Tayo po yon. Yung pangalan po ng church natin yan. Kaya nga po, sa mensaheng ito, hindi po natin, ang ating pong pag-uusapan ay ang ating spiritual life obligation. Sabi nga po, ano po ba yung ginagawa natin para sa ating life obligation? Ano po yung ginagawa natin? Ano po yung ginagawa natin para sa buhay spiritual natin? Yung pangkaraniwan. Nagsisimba po tayo. Linggo-linggo, tuwing linggo. Yung iba, nag-reading Bible. Hindi lang iba, alam ko lahat po nagbabasa ng Biblia. Nagpipray. Ma-attend ng church activities. Yung iba, ma-attend ng EJF. Sabi nga po ng Diyos, para yan sa maalagaan po ng ating mga spiritual life. Sakto na po ba yon? Tama na po ba yon? Oh, sabi niya, tama na. Sabi nga po, that is the part of our obligation to our self. Pang-atin lang po yung mga obligasyon na yan. Pero nalalaman po natin ng ating kaligtasan ay hindi lang para sa ating mga sarili, para po sa iba. Alam na po natin, ano na po yan. Kumbaga, hindi na po siya normal na po na narinig po natin yan. Ayaw po, hindi po ang kaligtasan ay para lang sa atin. Sabi nga, namatay po ang Panginoong Hesus para sa lahat, sa buong sangkatauhan. Pag sinabi po kasi nating obligation o obligasyon, meron pong meron pong kahulugan yan. Sabi nga po, meron pong tinatawag na action, ginagawa. Visible po yan, may outcome po yan, may resulta po yan. At merong pagbabago ng buhay. Kung meron kang obligasyon at ginawa mo, halimbawa, nag-aaral ka, nag-aral kang mabuti, syempre po, ano po mangyayari? Ikaw ay valedictorian. Diba? Kasi, nagsunog ka ng kilay. Huwag po sunogin yung kilay, huwag nag-aaral po tayo. Hindi po. Ay po, yung obligation, ay mayroon siyang patutunguhan. Po, pag pinag-uusapan po yung obligation, or sabi nga po, ang pinag-uusapan po natin ngayon is about kingdom obligation, which is salvation. Not only for yourself, but also for others. So, Jesus Christ dies for all. Namatay po ang Panginoong Hesus para sa lahat. Yung love is for all. Yung pag-ibig ay para sa lahat. Yung grace, yung habag ng Diyos is for all, para po sa lahat. At yung healing, yung kagalingan, para po yun sa lahat. At nararanasan po natin itong lahat na narito. Amen po? So sinasabi po ng Diyos, good. Diba po? Mabuti. Nauna po tayong nakaranas. Mabuti po yun sa atin kasi mga anak na po ng Diyos tayo ngayon. Ano po? But, subalit po, ano pong mensahe nung nakaraan? Yung nauna,
Nahuli? Yung nahuli? Nauna. Papayagan po ba natin na mahuli tayo by not doing our obligation to others? Yung po ang tinatanong sa atin ng Diyos ngayon. Papayag po ba tayo na malagay tayo sa huli dahil hindi natin ginagawa yung ating mga obligasyon sa iba? Although yung ating pong obligasyon sa ating mga sarili, yung spiritual na obligasyon para sa ating mga sarili, okay na po. Pero yung obligation po natin, yung kingdom salvation po natin, ay nalalaman po natin, hindi lang po para sa ating mga sarili, kundi para sa, sino po yung iba? Yung mga unbelievers. Yung mga asawa, anak natin, apo, kapitbahay, kaibigan, kaeskwela, katrabaho, na hindi pa nakakilala sa Diyos, na nakikita ng ating mga mata. Pababayaan po ba natin sila? Sabi nga ng Diyos, sa halip na nauna ka na, mahuli ka. Huwag ko kayo atakat. So, paano po ba nagagawin natin yung ating mga obligasyon? So, sabi nga po, gagawin pong easy and light ng Diyos. Yung aking pong susunod. Ano po yan? Matthew 28:19. Sabi po ng Diyos dyan, ano po yan? Therefore, go. Stop po ako dyan. Yung make disciple, ayaw nga po, pwede po yung gawin ng mga youth, mga kabataan, pero yung ating mga matatanda, ano na po kayo? So, dyan lang po ako, therefore go. Kaya't humayo kayo. Yun po yung unang hakbang. The first steps of hindi po. Paano po ba ibalik to? Paano po? Hindi ko po alam. Yung isa po. Ayan. So, Matthew 28:19. So, ano nga pong yung pinag-uusapan natin? Kingdom salvation. Yung kingdom salvation po natin, meron po tayong obligation, which is yung aking unang subtitle. At kung paano gagawin yung obligation, nandoon po sa second subtitle. Go. Kaya humayo ka. Humayo ka. Ano po ang kasunod na salita ng humayo? Yayain mo sila, akayin mo sila. Saan po natin sila yayain? Saan po nila akayin? Hakagin. Ang hirap po ng Tagalog. Hakagin po. Di ko po mabanggit. Akayin. Humayo ka, akayin mo sila, akayin. Go. Pag sinabong go, punta ka na sa iyong destinasyon. Meron na pong travel budget yan, go na yan. May budget na po tayo. Pag sinabing go, meron ka nang pupuntahan, meron ka nang budget dyan. So sabi niya, go, humayo ka is the first steps of obligation. Unang hakbang ng obligasyon. Ang unang hakbang pa ng obligasyon. So, pag sinabi pong unang hakbang, meron po bang pangalawa? Pag hindi ginawa yung unang hakbang? Kasi yung pangalawa po yan, make disciple. Nagagawa po ba yung make disciple kung hindi mo gagawin yung paghayo o yung tinatawag na go?
Nagagawa po ba? Hindi po. Wala pong hagdan na pwede kang magpangalawa kung walang unang gaygay, yung tinatawag na unang hakbang. Lahat po ng gagawin ng mga anak ng Diyos ay magsisimula sa first steps. So, sabi nga po, wala pong pangalawa kung wala pong unang hakbang. So, sabi nga po ng Diyos, kung hindi mo sila yayain, akayin, yakagin, wala pong magagawa. Ang ano po, ang make disciple, ang gawin ninyo silang alagad sa lahat ng bansa. Hindi po yan automatic. Kailangan pong simulan muna sa una. Oh. Kami nga po doon, the obligation, kung wala pong aksyon o gawa, there's no outcome, no result. If you will not step on and the first steps, there is no second steps. So, kaya nga po, yung gagawin mo silang alagad sa lahat ng bansa, hindi po yun magagawa kung hindi po natin sisimulan yung unang hakbang. So, meron po akong senaryo na ibinigay po sa akin ng Diyos. So, tayo po, ikaw at ako, naimbitahan po tayo sa buffet. Ano pong kaunawa natin sa buffet? Kainan galore. Di ba po? Kainan, buffet. Unlimited. Free po to. Wala po tong bayad. At pwede po mag-sharon. Sino po yung nagsa-sharon dyan? Hi. Di ba po, sabi po ng Diyos, nimbit na po tayo sa buffet, kainan. Hay, nako. Ayaw po. Nung nagkain na po tayo, na-enjoy po natin talaga. Hindi ka po na-enjoy, nakahilira lahat ng uri ng pagkain. Asian food, Korean food, Chinese food. Ano pa yung klase ng mga pagkain, lahat ng mga cake, lahat ng mga sashimi. Nakita niyo po? No? Lahat ng mga unlimited. Gusto niyo po bang pumunta? So, buffet po ito. Naimbatahan po tayo. So, bago po nag-announce, sinabi po bago po tayo mo, nag-announce po yung may-ari. Pwede po kayong magdala. Kaso, kung wala po kayong plastic, magdala kayo? Hindi. Kamay? Hindi po. Pwede po kayong magdala ng kahit na ano dyan yung magustuhan. Hindi kayo prepare. Wala kayong dalang Tupperware. Di po kayo nakapag-sharon. Sinabi po ng may-ari, nag-announce, sa susunod niyong pagbalik, mag-imbita po kayo. Mga kaibigan, asawa, anak, kasi nag-isa ka lang pumunta doon Kakilala, kapitbahay. Sino po ba? Sabi nga, no limit. Wala pong limit. Lahat po, imbitahin niyo. Yan po yung in-announce ng may-ari. Tanong, mag-imbita po ba tayo? Mag-imbita ba po tayo? Siyempre. Lahat na ng pamilya mula sa bunso hanggang sa panganay, hanggang sa mga lolo-lula. Kung kailan umupa ng sasakyan, bakit hindi? Kaya lang po, yung buffet, malapit lang po sa bahay po natin. Hindi na kailangan ng sasakyan. Imbitahin mo lang. Kahit siguro yung mga kapitbahay natin na kaaway natin, invite po natin. Bakit? Na-enjoy po natin yung pagkain at libre po yan, basta libre. Ano pong nangyayari? Siyempre po, imbitahin mo lahat at magkasundo kayo ng kapitbahay mo. Ay, Mare, may buffet po doon, tayo po. Kahit nga po yung bigas na 2 kilo, pinipilahan po natin. Ano po pa kaya? Yung buffet. Sabi niyo po, hindi lang kayo yung pupunta pagbalik, kasama na yung buong bayan. Kasi, alam nyo kung ano yung meron doon, isang kainan, fiesta. So, ang masarap po ng food, na-enjoy nyo po. At ang mahalaga,
pwede pong mag-Sharon. Pwede pong mag-uwi. Saan po kaya yung lugar na to? Natanong niyo po ba yung mga sarili? Saan po? Saan po yung lugar ng buffet? Sinasabi po ng Diyos, pumupunta po tayo sa Lord's Day. Pag sinabi pong Lord's Day service, ano po yung isip natin? Tayo ay Lord's Day service. Tayo yung pagsisil. Bihan, nakaupo tayo, umaawit po yung ating mga kumakanta. Nakakatanggap po tayo ng kagalakan. Dahil kumakanta po sila. Siserbisyuhan po natin, yung pagpunta mo, nasaan mo? Siserbisyuhan ka, ikaw yung siservisyon. Kaya nga, service. Lord's the service. Pero sinasabi pa ni Diyos sa mensaheng ito, pumunta po kayo sa Lord's Day Fiesta Buffet Service. Saan po yon? Naisip po ba natin yon? Tuwing pupunta tayo dito? Hindi po. Naisip nyo lang ba na, punta lang ako doon kasi magsimba ako. Wala po, no? Hindi po na lagi sa isip natin na ito palang pupuntahan natin every Lord's Day. Naghanda yung ating Ama ng buffet. Kaya nga po, wala po kayo dalang mga plastic ngayon. Kasi, hindi po niyo inaasahan o wala ni hagip sa isipan na kada Lord's Day pala, merong inihanda ang ating Diyos Ama na tinatawag na buffet. Sabi nga po, sinasabi po ng Diyos, tayo ay pumunta sa Lord's Day, sa Fiesta Buffet. Sabi nga po, Father prepared unlimited, limitless food na handa po sa atin ng Diyos. Yan po ang buong katanungan. Tuwing pumupunta pa tayo dito, sumagi mo pa lang ba sa mga isipan natin na naghanda ang Diyos ng napakarami? Huwag po nating isipin yung pagkain na totoo. Hindi po. Ano po yung pagkain na ihanda ng Diyos para sa tawag na spiritual life? Ayan po ng Diyos. Nire-remind po niya tayo palagi. Prepare your heart. Palagi po yung kada linggo. Pag pumunta ka dito sa simbahan, sa aking tahanan, ihanda mo yung iyong isipan at puso kasi meron siyang inihanda na marami. Ano po yung mga inanda ng Diyos? Bakit wala yung isa? Yung buffet? Wala. So, basahin ko na lang po yung mga inihanda ng Diyos. Love, konti lang po to. Marami pa pong inihanda ang Diyos para sa atin. Every Lord's Day buffet. Joy, compassion, power, fullness of God, submission, peace, patience, salvation, healing, life, poor in spirit, comfort, hunger and thirsty, mercy, grace, pure heart, humbleness, righteousness. Ano po pa ba yung inihanda ng Diyos? Sabi nga po ng Ama, unexpected. Hindi mo kailanman may isip yung kanyang mga inihanda sa atin. Sabi nga po ng Diyos sa atin, kaya naman po yung aking subtitle ay, Go, humayo ka. Bakit po tayo pinahayo ng Diyos? Ano pong ibig sabihin ng humayo? Mag-imbita ka. Bakit? Meron pong kainan na nangyayari. Kaya po, bakit po ba hindi tayo nag-imbita? Bakit po ba? Magkalinawan po tayo. Dahil hindi mo nararanasan yung
buffet. Hindi ka man lang nakapag-share ng ano? Ng joy of your salvation, ng fullness of God, even yung healing, hindi ka man lang. Sabi nga po, pwede nating pagalingin yung iba kung ikaw ay gumaling na. Ano po natin? Kasi wala po sa hinagap sa isipan natin na yung Lord's service pala ay Lord's Day buffet, kainan, o maraming inihanda ang Diyos para sa atin. Hindi tayo nakapag-isip ngayon, alam mo po natin. Sabi nga, now you know. Ano pong ihanda natin? Next Lord's Day, handa na po ba tayo? Magdala po kayo ng Tupperware, ha? Hindi po. Magdala po kayo ng preparadong isipan at puso. Kasi pupunuin po yan ng Diyos at aapaw po yan. At maipamahagi po natin sa iba. At the same time, yung ating unang obligasyon ay magagawa po natin. Ano pong una nating obligasyon? Yung unang hakbang. Sabi po ninyo, gusto ko pong gawin talaga yung obligasyon ko sa Diyos. Ngayon po, inihayag na po ng Diyos na yung unang hakbang ng ating obligasyon ay ang humayo. Mag-akay ka? Mag-imbita ka? Hindi lang nung mga mahal mo sa buhay, yung mga kasama mo. Bakit? God prepare the fiesta buffet sa darating po na linggo. So prepare po your heart. Ihanda po natin yung ating mga sarili, yung ating mga puso, yung ating mga isipan, yung mindset po natin. Isipin po natin sa dating linggo ay, yung pupuntahan ko ay buffet, kainan. At ang ano po kaya yung maiuwi ko o yung mainihanda sa atin ng Diyos. So sabi po doon ng Diyos, kaya naman po ngayon nalalaman na natin, God remind us, prepare our heart and mindset. In Matthew 28:19, kaya't humayo na kayo. Ibig sabihin, isama na po natin yung ating mga kapitbahay, yung ating mga mahal sa buhay, para po sila din ay mapagpala. Magkaroon din po sila ng meron po tayo. Sabi nga po, kung kaligtasan meron po tayo, ganun din naman. Dapat din sila ay magkaroon ng kaligtasan. At yung pag-ibig ng Diyos na naranasan po natin, mararanasan din po nila. So, yung aking pong application, ayan, fellowship. Ano po yung fellowship? Wala pong fellowship na isa lang. Ano pong sinabi sa fellowship? 2 or 3. 2 o higit pa. Ito po ay fellowship. Kampante na po ba tayo? Na nakaupo po tayo, nagpe-fellowship po tayo. Hindi po natin naisip yung iba. Sabi po, ang ating pong kaligtasan na ibinigay ng Diyos, hindi lang po para sa atin dito na nakaupo, kundi para sa lahat na nasa labas, yung mga kapitbahay po natin na yan, na kahit narinig nila ang Diyos, ang salita ng Diyos, hindi po nila nakikilala. Bakit po? Hindi po natin sila inaya dito eh. Hindi po tayo nag-attempt na yayain po yung ating mga katabi, mga kapitbahay. Kahit gustong-gusto na po nila. Wala po tayong ginagawa. Kaya paalala, nung sinabi ng Diyos kanina, good, nauna ka. Papayagan mo ba na mahuli ka? Dahil wala kang ginawa sa iba? So, Hebreo 10:24 and 25. Ayaw po. Basahin po natin. Sabay-sabay po. Let us consider how we spur one another.
siya. Yung pag sinabi lang, akay ko to, pangangalagaan ko. Piling po talaga ako. Pag nadala ka na nila, kakabuisit. Andun po, alam niyo po yun, napakasipag bumisita sa'yo. Anak ng Diyos. Kita niyo, yung mga iglesia pag sinabi, akay ko to, dala ko to. Diba yung umaga pa lang ng Huwebes? Andun na kasi meron kumain ng Huwebes ng gabi. Ang sipag. Sabado may simba, anong gawa? Andun na umaga pa lang, hindi ka pa nagkakamit. Tao po, tao po. What about us? Ano po tayo? Ano po tayo? Na mga turingang anak ng Diyos, you have right and authority. Meron ka ng silyado, may birth certificate ka na. Kaya po, kailangan na po ng mga anak na Diyos. Napakagulo na po ng mundong ito. Kailangan na po nila ng kaligtasan kahit yung Pilipinas. Ang gulo-gulo na po ng Pilipinas kahit yung ibang bansa. Ang gulo-gulo na po ng ibang bansa. Kailangan na po natin magpunang hakbang. Umayo na po tayo. Kailangan na po silang dalhin sa tahanan ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Kailangan na po nilang makilala sino ang Diyos. Wag po nating sarilinin yung ating salvation. Hindi po yan pang sarili. Hindi po yan para sa atin lang, kundi para po sa iba. Magkaroon po tayo ng concern humility. Consider other. Higit pa na nangailangan kaysa mayroon ng anak ng Diyos. Huwag po tayo makasarili lamang. Hindi po pang sarili ang Diyos, kundi po ang kalahatan ng buhay. So, sabi nga po sa Hebreo, let us not give up meeting together. Huwag po kayong tumigil sa pag-iyak, pag-agay, lalong-lalo na ng iyong mga mahal sa buhay. Huwag po tayo mag-give up. Ulitin po natin sila katulad ng mga iglesia. Ngayon, ang kulit po ng mga iglesia talaga. Pero gusto ko po yung kanilang mga attitude, kung paano nila pinalagaan yung kanilang mga tayo po pag-umpita po natin. Kasi, ano po yung katwiran? Mahirap naman ako po pa yung inaway. Ako ulit-ulit po ako. Sabi nga po na that is normal. Bakit? Sila po ay hinahawakan ni Satanas. Kailangan po ng pinangakay mo, pinangalagaan mo siya, that is make peace. Wala pong nagtitisipulo kung walang naaaya. Wala kang maging kingdom kung hindi mo sila nadala sa kaharian ng Diyos. So yun po ang mensahe sa atin ng Diyos ngayon. So let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another. Isa po yun sa mga problema po natin bilang mga anak ng Diyos. Hindi po natin ini-encourage yung iba. Especially yung mga hindi na po nag-church. Wala po tayong ginagawa na i-encourage sila, ni i-text, ni i-message man lang yung ating mga kapatid. Kapatid, linggo na po ngayon, baka nakalimutan mo. We're not doing encourage, so magsimula po tayo ngayon. Hahayo po tayo. Huwag po tayong tumigil sa pag-imbita, lalong-lalo na sa ating mga kapitbahay at mahal sa buhay. At i-encourage po natin yung ating mga, sabi nga po, patay at buhay na mga kapatid. Ano po sila? Lulubog, lilitaw.
encourage po natin sila. Saan mo natin sila makasalubong? Encourage po natin sila. Yayain po natin silang muli. So, patuloy po na tayo po sa mensaheng ito. Hindi lang po nanawagan ng Diyos, kundi sinasabi po ng Diyos sa mensaheng ito, we have obligation. But this obligation must be light and easy. At hindi lang po easy, kumbaga yung obligasyon mo ay simulan mo po sa pagyaya, paghayo, pag-imbita sa nasa labas at samahan mo po ng pag-ibig ng Diyos. Gawin po natin yung ating pasensya, medyo haba-habaan po natin. So, yun lang po yung aking mensahe. Purihin po yung kanyang mga salita. Saksikan po tayo. Mananalangin po tayo. Father, ang pinapapalan na namin na maso, magagito, you are so great at kusang Father, at patuloy ka sa oras mo naman. Nananalangin kami na ito namin mga narinig sa araw na ito, patuloy na hindi lang narinig po namin, kundi may isang buhay namin sa ating mga puso, Ama. Father, ano ba ba, ang buhay na ito ay nanggaling sa iyo, kaya naman Ama, with the Holy Spirit, guide us, sabihin kami, ano yung dapat namin gawin. Bigyan mo kami ng lakas upang may sa kapatagan yung iyong mga mensahe. Father, maraming salamat. At sa bawat narito, Ama, hindi lang ipupasukin namin mga puso, kundi nasaan man kami naroon, patuloy na yung kapanalan ay manatili sa amin. Thank you, Father. Ang lahat ng ito ay aming nagpapura na kami sa salamatan sa mapagpapalang pangalan ng iyong anak na po sa ating lahat. Po, amen po ba? Parang ano po kayo, na-shock po ba kayo sa message? Parang nakatulala na po kayo lahat. So, purihin po ang salita ng Diyos. Ano po? So, ngayon po, malinaw po yung ating obligation. Tama po ba? So, lahat po tayo, sabi nga, yung kalakasan ng kalooban, kunin po natin sa ating Ama. Kasi siya naman po talaga yung mag-guide sa atin at magtuturo sa atin kung paano din natin encourage yung iba. Ano po? So napakahalaga po talaga ng pagdalo natin kasi dito rin naman po tayo kumukuha ng lakas at karunungan. Ano po? So yan lamang po, tuwing linggo makita-kita po tayong muli. Dito po 8:00 po ng umaga. So sana po lahat tayo dumating na mas maaga sa 8:00 para po masimulan po natin yung ating gawain. At ano po yung sinabi kanina? Mag-imbita. Very good. Mag-imbita po tayo lang. Huwag niyo pong kalimutan. Ano po? So, ito na po yung pagkakataon po natin. Yung breakthrough na tinatawag na sabi nga kanina, yung mga kapitbahay mo or kaaway mo, imbitahin mo na para maranasan nila yung pag-ibig ng Diyos. So po, and then pagkatapos po niyan, meron po tayong gawain mamayang 9:30 para po sa ating mga kids. No po? So kung mga may pamangkin po kayo or apo or kapitbahay na gagala-gala dyan sa inyo, no, pwede niyo po sila tuwing linggo, imbitahin po dito. Kayo na po mismo ang magdala sa kanila. And then sa hapon naman po, 1:30 po ng hapon, meron po tayong gawain para sa mga dalaga at binata. Basta single po, pwede po silang dumalo. Ano po? So sabi nga po sa atin, service. So kinikater po natin itong mga gawain na to para po sa lahat ng edad. Para hindi lamang po sa matanda, kundi mating mga bata at mga kabataan ay makaranas po ng pag-ibig ng
Diyos. No po. And then araw-araw po, meron po tayong panalangin. 6:30 po yan ng umaga. So sana po makasama po tayo sa pananalangin dito. And then, tuwing Wednesday naman po, meron po tayong prayer meeting, 3:00 ng hapon. So ano po ginagawa dyan? Siyempre po, nananalangin din po. So meron po yung prayer request. Kung saan yung prayer request nyo po is ipapanalangin po nung mga nananalangin doon. And then binabalikan po yung ating mensahe tuwing linggo. Ano po? And then yung ating pong EGF, every last Friday of the month. So nung nakaraang week po, hindi po natuloy dahil sa bagyo. So wait lang po sa ating announcement kung kailan po natin i-continue. Pero syempre, October na po siguro yon. So every last Friday of the month po yon. Ano po? And then salamat po sa lahat na nagbibigay ng 1 dakot na bigas. So thank you po sa inyong lahat na walang sawa na nagdadala linggo-linggo ng 1 dakot na bigas. Na po. And then ngayon po, hindi na po tayo nagkakaroon ng family gathering. So kinonvert po namin yung family gathering sa 2 kilong bigas. So bago po kayo umuwi, pila po kayo doon. Kunin niyo po yung inyong parte. Na po. So yun lamang po, magkita-kita po tayong lahat muli. I'm so glad to Tayo po tayo. about the one